Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Mateo 9:1 hanggang 38. Sumakay si Jesus sa bangka. Tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao, ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang iyong kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Tinawag si Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanya maalagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanya maalagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid." Tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ang ginawa ay ganoon, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal." Ang pagbuhay na muli sa anak ng pinuno at pagpapagaling sa isang babae. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating naman isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay."
Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. At habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinugudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Noon day gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang pagpapagaling sa 2 bulag. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Inipo niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Mangyari ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Maigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pinagaling ang piping sinaniba ng demonyo. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel." Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang naparaming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito na at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng maraming mag-aani." Jesus forgives and heals a paralyzed man. Matthew 9, verses 1 to 38. Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." At this, some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming."
Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your heart? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "Get up, take your mat and go home." Then the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to man. The calling of Matthew. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew sitting at a tax collector's booth. "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who needs a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." Jesus' question about fasting. When John's disciples came and asked him, "How is it that we and the Pharisees fast open, but your disciples do not fast?" Jesus answered, "How can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on the old garment, for the patch will pull away from the garment, making it tear worse. Neither do the people pour their new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into the new wineskins, and both are preserved." Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. While he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live." Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Just when a woman had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak, she said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Then Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said, "your faith has healed you." And the woman was healed at that moment. When Jesus entered the synagogue's leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes, he said, "Go away. The girl is not dead, but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. News of it spread throughout the region. Jesus heals the blind and the mute. As Jesus went into there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind man came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, my Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." And their sight was restored. Then Jesus warned them sternly, "See that no one knows about this."
but they went out and spread the news about him all over the region. While they were going out, a man who was demon possessed and could not talk was brought to Jesus. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. The crowd was amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "It is by the prince of demons that he drives out demons." The workers are few. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."